Alamin naman natin kung ano po ang sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, kampo po ng depensa mula po sa ating mobile journal, Arles de los Santos. Magandang gabi sa iyo, Arles! Hi, Arnes. Kiki at Masay, magandang gabi. Alam nyo, kanina nakita natin puro numero at mga questionable nga na mga acknowledgement receipts yung unang presenta ng prosekusyon, no, para nga sa ikalabing-isang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, kung saan ayon sa depensa wala namang pasabog o tila wala namang bago na ipinakita nga, no, yung prosekusyon kaugnay ng alegasyon ng maling paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, dahil para sa kanila, no, at least for Attorney Michael Poa, spokesperson for the defense team ni VP Sara, ay ito daw yung mga findings ng Commission on Audit sa kanilang investigasyon doon nga sa alegasyon ng maling paggamit umano ng confi funds ni VP Sara, no. And sa ngayon, hindi pa nila tinouch masyado yung aspeto ng mga questionableng mga pangalan kung papaharapin nga ba sa impeachment court si Mary Grace Piatos, sina Nova Santos, Renan Piatos at iba pang mga personalidad, no, dahil so far lahat yan dependent sa paglalatag ng prosekusyon ng kanilang mga testigo, dahil ang depensa alam naman natin kailangan pang tapusin ang lahat ng articles of impeachment bago nila maihanay at mailabas ang kanilang mga argumento at mga testigo. Arles, ano ang paliwanag ng kampo ng depensa? Bakit acknowledgement receipts yung ginamit? Bakit hindi OR? Sa ngayon, Masay, wala pa silang tugon dyan, no? Pero kanina tinanong din natin kung bakit ba sila nagkaroon ng mga objection, no? Kasi if we remember, merong 845 na mga acknowledgement receipts na hindi nila in-stipulate, no? Ang sabi lang nila, meron daw kasi silang masyado raw kasing maraming papel yung kinailangan ngang tignan at silipin doon, no? At dahil dyan, kailangan daw ng masinsinan na pagsilip doon sa mga dokumento, and kabukod dyan, meron daw kasi silang ibang pananaw dito, no? Particular doon sa tinatawag natin na 11 days lang daw na paggasta ni VP Sara, no. Tinanong din natin kung meron nga din bang katotohanan yung mga aliases lang, no, na tinatawag itong sina Mary Grace Piatos, Nova Santos at iba pang mga personalidad, no. Pero sa ngayon nandun pa talaga sa prosekusyon yung pagpresenta ng mga detalye nito. So sa ngayon wala pa silang malinaw na tugon dyan at explanation, though siyempre inaasahan din natin na maihahayag din ng depensa yung kanilang posisyon dyan. Na-mention ba nila? Kasi Arles, kanina may hiningi sa kanila na talagang yung mga pruweba para makita na ginasta talaga ng maayos o walang paggasta na kaduda-duda, no, na nangyari dun sa confidential funds. Napag-usapan ba? Kasi wala silang napakita na pruweba for a lot of these items. Well, so far, Chiki, no, yung nakita natin kanina, yung mga umano'y acknowledgement receipts pa lamang. Siyempre, yung kinu-question dyan ng prosekusyon, bakit daw yung mga pangalan nga tila gano'n, no? And siyempre, yung legitimacy nito. Isa sa mga pinukol kanina ng prosekusyon kung saan nga ba ginamit yung umano'y mga confidential funds. So, nakita natin, isa doon sa mga pinunto yung umano'y paggamit nito para sa medicine, and sunod yung pagbili ng mga tables and chairs na ayon sa joint circular ng DILG at ng DBM at ng COA, no, hindi raw ito pasok doon, no. Pero again, sa ngayon, Chiki, prosekusyon pa kasi yung naglalatag ng kanilang foundation para sa Article 1, no. So wala pa yan sa ngayon at aabangan natin kahit nga actually yung katotohanan ng mga tao na to sina Mary Grace Piatos at yung iba pang mga personalidad, no, dahil sinabi na rin naman ng Philippine Statistics Authority na wala umanong record na may mga ganitong pangalan sa kanilang system. Yung objection, Oo, pero bago yung objection, I understand, Arles, na prosecution pa lamang yung nagsasalita. Ngayon, hihintayin pa natin yung mangyayari sa depensa. But I wonder if naipaliwanag yung na banggit kanina ng Commission on Audit na kaya talaga na monitor nila to ng husto kasi ang OVP lamang ang merong confidential funds. Unlike si VP Sara lamang ang may confidential funds na bahagi ng OVP at DepEd, yung mga sinundan niya, wala. So, I wonder kung merong paliwanag dito ang depensa.
Well, so far, yung sabi ni Attorney Powa, so far, yung presentasyon na witness sa si Roderick Wamil ay patungkol lamang sa kanyang mga trabaho, pagganap sa kanyang posisyon. And yung sinabi niya naman doon, so far, yung kanyang mga na-audit na Vice President, which is si former Vice President Jojo Marbinay at pati si dating Vice President Leni Robredo. And at least yun ay base lamang daw sa kanyang pagganap sa kanyang trabaho. At least doon, syempre, at least siguro sa side ng defense, nung nirequest ito, tulad ng kanilang tugon doon sa kanilang counter affidavit dito sa impeachment trial, nanggaling naman daw ito sa Office of the President. Sila yung nag-approve nito and sa DBM. So sa kanila, ang sinasabi pa lang naman, nilalatag pa lang, sinagot pa lamang ng witness rather, yung kanyang naging pagtugon at pagganap sa kanyang trabaho, which is yun nga, yung kanya daw mga na-audit pa lamang na Vice President. Sinubukan natin balikan yung ating mga notes kung bakit AR lang at walang resibo. Ang so far pala meron tayo ditong notes pagdating daw sa cross-examine ng defense ay baka raw matalakay or malinaw nila kung bakit nga ba mga acknowledgement receipt lamang ang yung kanilang mga ipinasa sa COA. At bukod dyan, ito kasing confidential funds ni VP Sara, yung notice of disallowance, maging yung AOM na tinatawag, ay patuloy pa din na dinidinig ng Commission on Audit at meron pa itong mga susunod na proseso bago masapinali yung notice of disallowances at other issues sa umunoy paggamit ng confidential at intelligence funds. Arles, nag-object daw si Attorney Powa dun sa ilan sa mga sinabi ni Attorney Kapunan. Ano ba ang kwento dito? Kasi Chiki, kanina nakita natin sa screen natin yung mga pangalan ng mga personalidad na nakatanggap nga umano ng confidential funds. And matatandaan natin nung una tong pumutok, tila may mga kaparehas daw sa mga restaurant, doon sa mga ilang chichirya. And kanina nung pinapresenta yan ni Attorney Lorna Kapunan isa-isa, nag-object nga si Attorney Michael Powa ng Defense dahil tira daw nilalagyan ng kulay nito, yung mga pangalan na nakita nga natin. Sinabi naman ni Presiding Officer Chis Escudero na tila alam naman ni Attorney Lorna Kapunan kung bakit nag-o-object ang depensa, and later on nga nag-proceed na ito sa mga pangalan. Pero nabanggit nga kanina yung mga pangalan, sina Andy Lim at maging sila Anthony Piquet, if you remember it correctly. Arles, mapapagkamalan kang si Andy Lim dyan sa sa Malapit ilaw na. mo. Pero pakinggan muna natin to, Arles, dahil pinagpag-usapan naman na natin tong objection. Hindi mabasa, andilim. Para kay Andilim. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor, can it says Andilim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquet. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Ayun pala naman. Yun naman pala yung mga pinagsasabi ni Attorney Lorna Kapunan. Okay, sige, Arles. Kami magpapasalamat na sa iyo, ha? Hindi yan si Andy Lim, ha? Si Arles de los Santos po yan. Mobile journalist po namin yan. Thanks, Arles!